Lahat ng Pilipino maraming matataba. Pag nag-story ako ng pagkain, makakakita lang mga kapitbahay ko eh. Kung estudyante ka at wala pang pera pero gusto mong maging sarap buhay pag may pera, makinig ka kasi baka para sa'yo to. Itong mga sasabihin ko, lalo na kung ikaw yung estudyante na wala pang set of skills, no? Wala pang ma-offer online, wala pang hustling sa internet, walang nanonood sa'yo, walang nakakilala na buhay ka, makinig ka kasi para sa'yo to. Pero bago lahat yan, sabihin ko muna at ikukwento ko sa inyo ang hustling ko nung estudyante pa ako sa school. Meron tayong tatlong hustling dati nung estudyante pa ako, senior high school. TikTok affiliate, small food business, and buy and sell. Pero bago tayo pumunta dito sa dalawa, unahin natin ang TikTok affiliate. Minsan lang tayo mag-promote ng mga product, minsan lang tayo mag-affiliate. Pero alam ko sa sarili ko na kaya ko, nagkakaroon ako ng mga mail from brands. Sabi nila, collaboration daw. Pero minsan, de-decline ko. Bakit? Kasi hindi align sa style ng content ko. Sa mga pinopromote kong product, isipin mo may magme-mail sa akin about makeup. Seryoso? Makeup? Mukha ba akong bading? Dito muna tayo sa small food business and buy and sell. Kasi yan ang gusto kong simulan nyo. Magkaroon kayo ng hustling sa personal muna. Kasi diyan kayo matututo ng communication skills. Mabibuild nyo yung confidence nyo. Magkakaroon kayo ng malaking connection. And may isip nyo yung mga strategy, yung mga time management na yan. Marami kayong matututunan lalo na kung bata ka pa at gusto mong magsimula or gusto mong kumita ng pera. Magsimula ka ng kahit maliit na hustling. Ang pinaka-recommend ko sa'yo, pagkain. Kasi ang mga Pilipino, gagastos yan kahit wala ng pera yan. Basta masarap yung pagkain. Lahat ng Pilipino maraming matataba. Kasi lahat sila mahilig kumain. Onti lang nagbubuhat, onti lang nag-gym. Minsan magbubuhat sila, minsan mag-gym sila. Pero after nila mag-gym, todo kain. Wala rin. Kaya Pilipino, typical na Pilipino. So, sa small food business ko, meron akong 4 na nagtagal. Marami akong nagawa, pero 4 yung pinaka nagtagal. Hindi naman sobrang nagtagal, di umabot ng taon, pero siguro mga buwan lang. Mga weeks or buwan. So, meron tayong chicken pastil. So, sa chicken pastil, problem number 1. Nakita ko sa subdivision namin na walang nagbebenta ng chicken or walang nagbebenta ng pastil. No, kahit sa labas ng subdivision namin, bagong magtayo yung nanay ng kaibigan ko ng pastilan nila, nauna kami. Okay? Kami yung pinakauna nagbenta ng pastil sa amin, no? Sa barangay namin. Kami yun. Ginaya lang nila kami kasi pumapaldo kami. Kaya naman after ng isang buwan, kasi isang buwan lang kami nagtagal, ng 4 kong kaibigan, malaki rin kinita namin pero lumiit kasi pinaghatian namin eh. So yung Graham Balls naman nagbebenta ako sa school. Minsan sa labas ng subdivision namin naglalako ako ha. Isipin mo yun na mga kasabayan ko nagbabalot. Ako lang yung sa gabi naglalako ng Graham Balls at spam musubi. At minsan sandwich din, 3. And doon ako pumapaldo kasi ako nalang mag-isa eh. Pero balik tayo sa buy and sell. Nagba-buy and sell tayo ng shoes. Alright, shoes. And minsan pagkain. Anong pagkain? Ice candy, pansit, di ba? Yan ang hustling ko dati, buy and sell. Sa ako binibenta sa subdivision namin ulit, pati sa school. Kasi wala naman nanonood sa akin dati. Dati hindi naman ako 28k followers. Dati 100 followers lang ako. Pag nag-story ako ng mga pagkain, which is ginagawa ko pa rin, pag nag-story ako ng pagkain, ang makakakita lang mga kapitbahay ko eh. Ang mga kaibigan ko, sila lang din kasi friends ko eh. Kaya minsan ginagawa ko, nagda-direct message na lang ako sa kanila, lalo na yung mga naging suki ko. Direct message na lang kayo ha, alam ko naman bibili kayo kasi nasarapan kayo sa ginawa ko. Ang pinaka natutunan ko sa real world, I mean sa personal, is yung paano ako makikipag-usap, makikipag-connect sa mga estudyante para yung kaibigan niya mabentahan ko, tas yung kaibigan na nabentahan ko, may kaibigan din siya, tas mabibentahan ko rin. Paano ako gagamit ng mga kaklase ko para utusan sila, eto, libre na lang pansit sa'yo, libre na lang sa'yo ice candy, libre na lang sa'yo Graham Balls, basta benta mo to sa classroom mo. Kaya naman kung ikaw yung estudyante na nape-pressure ka sa mga nakikita mo sa TikTok, kasi nga, meron siyang ganitong business online, meron siyang ganitong hustling online, meron siyang ganito, ganyan. Huwag mong isipin yun, try mo mag-business, kahit maliit man lang yan, sa personal, at matuto ka mag-sales talk, paano mo i-market yung product mo sa FB mo na kahit mga kaibigan, mga kapitbahay mo lang yung makakakita, tas ipashare mo sa kanila. Diyan ka matututo, tol. Kung meron ka small business, kung ano man yan, try mo mag-create ng personal branding. Alright? Using TikTok, i-document mo yung hustling mo para mas makilala ka, magkaroon ka ng attention. Malay mo yung small business na ginagawa mo, umabot sa Bulacan.
tapos taga Mindanao ka, hindi mo yun alam. Pwedeng mangyari yun. Na-build mo na yung followers mo, mag-affiliate ka na. Nako, yung confidence mo taas oh. Taas yan, hindi na yan bababa pare. Hindi na yan bababa. Kasi bakit? May momentum na eh. Para ka nagbibisikleta niyan eh. Para ka nagbibisikleta, sa una, magulo, tapos kapag nakuha mo na yung balanse, dire-diretso na yan. Nasa sayo na yan kung hihinto ka. Kapag huminto ka, lahat yan hihinto rin. Kaya kung estudyante ka, huwag mong isipin yung passive income, yung cash flow. Mapa, gusto ko po habang natutulog ako, kumikita ako ng pera. Yun yung gusto kong mangyari next month, next week, or kanibukasan. Sasabihin ko sa'yo, tamad ka kung ganun ka. Mag-focus ka muna sa active income at kunin mo lahat ng aral na makukuha mo doon para magkaroon ka ng skills, mabuild mo yung sarili mo. Hindi yung kukuha ka ng shortcut. Hindi mo nabuo sarili mo, may pera ka, pero hindi mo alam kung paano mo i-maintain yung pera mo sa wallet mo. Kasi bakit? Wala kang natutunan. Subukan mo mag-buy and sell. Ako, nag-thrift din ako. Hindi ko lang sinama kanina kasi lahat ng kinikita ko sa thrift, binibigay ko or binabayad ko dun sa kaklase kong gumagawa ng schoolwork ko, ng homework ko. Yun yung purpose ng thrift ko. And bago ko tapusin itong video na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na kung bata pa kayo, huwag nyo sasayangin yung edad nyo. Ako rin naman, bata pa ako. Explore natin yung sarili natin. Mag-try tayo ng iba't ibang bagay. Explore lang. And kung pumapasok ka pa sa school, kung estudyante ka pa, huwag mo sasayangin yung mga kaklase mo, yung mga schoolmate mo. Kasi yan yung mga connection mo. Yan yung mga tao na pwede mo ring mabentahan. Or mag-build ng genuine relationship para magamit nyo yung isa't isa in the future. Kung nakatira ka pa sa bahay ng magulang mo, kahit ako rin, nakatira pa ako sa bahay ng magulang ko, pag pumasok ka sa kwarto mo, sasayangin ka, huwag mong gamitin yung cellphone mo para sa distraction. Pagpahinga ka ng maayos, gamitin mo yung device mo, yung wifi nyo, para mag-research, mag-aral, and explore yung utak mo. May bago kang malaman,